Ang buhay at musika ni John Lennon, isang salaysay. Si John Winston Lennon, isa sa mga nagtatag ng tanyag na bandang The Beatles, ay isang ikonikong personalidad sa kasaysayan ng musika. Kinilala siya hindi lamang sa kanyang pambihirang talento bilang mga awit at kompositor, kundi maging sa kanyang impluensya bilang isang aktivista at palaisip. Subalit, ang pagwawakas ng kanyang buhay ay naging marahas at ikinagulat ng buong mundo. Isang trahedyang nag-iwan ng malalim na bakas sa milyon-milyong tagahanga. Ang talambuhay na ito ay isang pagbabalik tanaw sa mga mahahalagang yugto ng kanyang buhay, mula sa kanyang magulong kabataan hanggang sa kanyang pagiging isang pandaigdigang alamat. Mga unang taon at pagkahubog ng hilig sa musika. Isinilang si John Lennon noong 9 ng Oktubre, 1900 at 4 sa Liverpool, England. Ang kanyang ina ay si Julia Stanley at ang kanyang ama ay si Alfred Lennon, isang marino. Ang kanyang kabataan ay nabahiran ng kawalan ng katatagan sa pamilya. Sa murang edad, namulat si John sa hirap ng buhay nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Dahil dito, ang pangangalaga sa kanya ay ipinasa sa kanyang tiyahin na si Mary Mimi Smith at sa asawa nitong si George. Si Julia, na nooy may bagong kinakasama, ay nawalan ng kakayahang alagaan ng kanyang anak. Bagamat nanirahan si John sa poder ni Mimi, nanatiling malapit ang ugnayan niya sa kanyang ina. Madalas siyang bisitahin ni Julia at sa mga pagkakataong ito, ipinakilala sa kanya ang musika ni Elvis Presley at iba pang mga tanyag na mga awit ng rock and roll. Ang mga karanasang ito ang nagsilbing mitsa na lalong nagpaalab sa kanyang interes sa musika. Sa kabila ng mga hamon sa kanyang personal na buhay, si John ay isang batang masayahin at palabiro, na kadalasang binansagan bilang clown ng klase sa paaralan. Gayunpaman, ang kanyang pagiging malikhain ay maagang lumitaw. Madalas siyang makitang gumuguhit para sa kanilang pahayagan sa paaralan, isang patunay ng kanyang artistikong inklinasyon. Sa edad na 16, isang mahalagang pangyayari ang humubog sa kanyang landas. Niregaluhan siya ni Julia ng kanyang kauna-unahang gitara. Ang regalong ito ay labis siyang ikinatuwa at naging simula ng kanyang seryosong pagkahumaling sa musika. Sa panahong ito, itinatag niya ang kanyang unang banda, ang The Quarrymen, na ipinangalan sa kanyang paaralan, ang Quarrybank High School. Sa simula, hindi suportado ni Mimi ang kanyang hilig, sa paniniwalang hindi siya kayang buhayin ng pagiging musikero. Ngunit si John ay pursigidong abutin ang kanyang pangarap na maging tanyag sa larangan ng musika. Ang trahedya at rebelyon. Isang malagim na pangyayari ang yumanig sa buhay ng binatang si John noong 1958. Ang kanyang ina si Julia ay nasawi sa isang aksidente sa sasakyan. Ang biglaang pagkawala ng ina ay nagdulot sa kanya ng matinding pinghati at kalungkutan. Ang karanasang ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang damdamin at nagbunson sa isang yugto ng pagrerebelde. Natuto siyang uminom ng alak at madalas masangkot sa mga away. Ang panahong ito ng kanyang buhay ay tumagal ng halos 2 taon. Nang paunti-unti siyang makabangon mula sa pagdadalamhati, muli niyang ibinaling ang kanyang sarili sa musika. Ito ang naging paraan niya upang mailabas ang kanyang mga saloobin at harapin ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Ang mga masasakit na karanasang ito ang nagsilbing inspirasyon sa pagsulat niya ng mga liriko na puno ng emosyon at katotohanan. Ang pagsilang ng The Beatles. Ang The Quarrymen ang naging pundasyon ng bandang kalaunay makikilala sa buong mundo. Sa grupong ito, nakilala ni John si Paul McCartney at di nagtagal ay sumali rin si George Harrison. Kasama rin sa orihinal na grupo ang kanyang kaibigan mula sa art class na si Stuart Sutcliffe na nagsilbing bassist. Sa panahong ito, sinimulan niyang isulat ang kanyang mga orihinal na komposisyon
kabilang ang Hello Little Girl, isang awiting nagpakita ng kanyang umuusbong na kakayahan sa pagsulat ng mga kaakit-akit na melodya. Noong 1960, pinalitan ng pangalan ng banda at naging The Beatles. Ito ang naging hudyat ng simula ng kanilang pag-akyat sa tugatog ng katanyagan. Nagsimula silang tumugtog sa iba't ibang lugar sa Liverpool at kalaunan ay naimbitahan sa ibang bansa tulad ng Hamburg, Germany. Ang kanilang mga karanasan sa Hamburg ay nagsilbing matinding pagsasanay na humasa sa kanilang kakayahan bilang mga musikero at performer. Noong 1962, isang mahalagang pagbabago ang naganap sa komposisyon ng banda. Sumali ang drummer na si Ringo Starr, habang si Stuart Sutcliffe naman ay nagpasyang lisanin ng grupo upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa sining. Sa puntong ito, nabuo na ang 4 na miyembrong kinikilala ng mundo bilang The Beatles: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, at Ringo Starr. Beatlemania at pandaigdigang katanyagan. Mabilis na umusbong ang kasikatan ng The Beatles. Ang kanilang mga awitin ay nagsimulang pumasok sa UK Billboard Top Songs. At hindi nagtagal, ang grupo ay nagkaroon ng napakaraming tagahanga sa kanilang bansa. Isang penomenong tinawag na Beatlemania. Sa parehong taon, ikinasal si John sa kanyang unang asawa, si Cynthia Powell, na kanyang nakilala noong siya ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Noong 1963, inilabas ng The Beatles ang kanilang unang album, ang Please Please Me. Karamihan sa mga awitin sa album na ito ay isinulat ng tambalang Lennon-McCartney, isang partnership na lilikha ng ilan sa mga pinakatanyag na kanta sa kasaysayan ng popular music. Ang kanilang kasikatan ay lalong pumailan lang at umabot sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gitna ng kanilang sunod-sunod na tour, isinilang ang unang anak ni John na si Julian. Bagamat abala sa kanyang karera, pinilit ni John na makabalik upang makita ang kanyang mag-ina 3 araw matapos ang pagsilang ng bata. Sa mga sumunod na taon, ang impluwensya ng The Beatles ay naging napakalawak. Sinasabing halos lahat ng istasyon ng radyo sa United Kingdom ay tumutugtog ng kanilang mga kanta. Dahil dito, nagsagawa sila ng mga tour sa iba't ibang bansa, kabilang ng Pilipinas noong 1966. Sa panahong ito, lumabas ang mga tanyag na awitin tulad ng Help, na ayon mismo kay Lennon ay isang tunay na sigaw ng tulong dahil sa bigat ng presyon ng kasikatan. Mga kontrobersya at pagsubok sa banda. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi na iwasan ng The Beatles ang mga kontrobersya. Sa isang panayam, sinabi ni John na ang kanilang banda ay mas sikat na kaysa sa Kristyanismo. Ang pahayag na ito ay umani ng matinding batikos, partikular sa Estados Unidos, kung saan nagkaroon ng mga malawakang protesta laban sa grupo. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa biglaang pagtigil ng kanilang tour. Ang banda ay nasangkot din sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot na lalong nagdagdag sa mga problemang kanilang kinaharap. Si John ay labis na nalulumbito, na nakaapekto ng malaki sa kanyang personalidad at sa direksyon ng kanilang musika. Ang impluwensyang ito ay kapansin-pansin sa kanilang mga inilabas na awitin sa pagitan ng 1967 at 1970 na naging mas eksperimental at psychedelic. Noong 1967, dumating ang isa sa pinakamabigat na pagsubok sa banda nang pumanaw ang kanilang manager na si Brian Epstein. Si Epstein ay may malaking papel sa paghubog ng imahe ng grupo, mula sa kanilang pananamit hanggang sa kanilang presentasyon sa entablado. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa pamamahala at direksyon ng banda. Pag-ibig, paghihiwalay, at pagbuwag ng The Beatles. Noong 1968, isang bagong kabanata ang nagbukas sa personal na buhay ni John. Nagpasya siyang makipaghiwalay sa kanyang asawang si Cynthia
Matapos magkaroon ng relasyon sa Haponesang artist na si Yoko Ono, ikinasal sila ng sumunod na taon. Ang presensya ni Yoko sa buhay ni John ay naging isang malaking salik sa mga tensyon sa loob ng banda. Palagi itong kasama ni John, maging sa kanilang mga recording session, isang bagay na hindi ikinatuwa ng ibang miyembro. Ang malaking bahagi ng oras ni John ay ginugol niya sa kanyang bagong relasyon na nagdulot ng pagpapabaya sa kanyang mga responsibilidad sa banda. Sa kabila ng lahat, sinubukan pa rin ng grupo na isalba ang kanilang samahan. Subalit, dumating ang pagkakataon na ang mga problema ay naging napakabigat na humantong sa kanilang unti-unting pagkakawatak-watak. Nawalan ng poko si John sa The Beatles at sinimula ng pakikipag-collaborate sa kanyang asawa, kung saan binuo nila ang Plastic Ono Band. Noong 1969, pormal nang iniwan ni John Lennon ang The Beatles, isang desisyong tuluyang sumira sa samahan nila, lalo na kay Paul McCartney. Ang sulong karera at mga personal na pakikibaka. Noong 1970, sinimula ni John ang kanyang solong karera kasama si Yoko Ono. Ang kanyang unang solo album, ang John Lennon/Plastic Ono Band, ay hindi ganong naging matagumpay sa komersyal na aspeto. Ngunit ito ay itinuturing na isang obra maestra dahil sa hilaw at tapat na paglalahad ng kanyang mga personal na hinanakit at karanasan. Isa sa mga natatanging awitin dito ay ang Mother, kung saan inilabas niya ang kanyang sakit na dulot ng pag-abandona ng kanyang mga magulang. Sumunod dito ang album na Imagine, kung saan ang titulong kanta ay naging isang pandaigdigang awit para sa kapayapaan. Ang Imagine ay naging isang imno sa mga panahon ng gulo at digmaan at nananatiling isa sa kanyang pinakatanyag na mga likha. Sa panahong ito, naging hayagan ng hidwaan sa pagitan ni John at Paul McCartney. Ginamit nila ang liriko ng kanilang mga kanta upang iparating ang kanilang mga saluubin sa isa't isa. Ang awiting How Do You Sleep ni John ay isang direktang atake kay Paul bilang tugon sa mga kantang pinaniniwalaan niyang patama sa kanya mula sa album ni Paul na Ram. Ang mga awitin ni John sa panahong ito ay madalas batikusin ng mga kritiko at hindi palaging lubusang tinanggap ng mga tagapakinig dahil sa kanilang politikal na mensahe at prangkang tono. Madalas din siyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga dating kabanda na kadalasan ay may kinalaman sa impluwensya ni Yoko. Isang halimbawa nito ay nang umatras si John sa paglabas sa Concert for Bangladesh na inorganisa ni George Harrison dahil tumanggi si George na isama si Yoko sa performance. Kalaunan, lumipat ang mag-asawa sa New York upang doon muling itaguyod ang kanilang karera. Subalit, hinarap ni John ang problema sa kanyang citizenship dahil sa kanyang mga aktibidad laban sa digmaan na ikinabahala ng administrasyon ni Pangulong Richard Nixon. Ang labang ito para sa kanyang paninirahan sa Amerika ay tumagal ng 4 na taon. Sa panahong ito, nagsimula ring dumanas ng mga pagsubok ang kanilang pagsasama ni Yoko. Nagkaroon ng pagkakataon na sila ay pansamantalang naghiwalay, isang yugto na tinawag ni John na kanyang Lost Weekend, kung saan siya ay nagkaroon ng relasyon sa ibang babae. Noong 1973, sa kabila ng kanilang mga personal na issue, muli nagsama-sama sina John, George at Ringo upang mag-record ng awit para sa album ni Ringo na may titulong Ringo. Noong 1974, nagpatuloy ang pagbulusok ng karera ni John at nasangkot siya sa iba't ibang insidente na binatikos ng publiko. Bagamat patuloy siya naglabas ng mga album, ang kanyang mga awit ay hindi na gaanong sumikat kumpara sa dati. Sinubukan niyang makipag-collaborate sa ilang sikat na artist, tulad din na Elton John, Mick Jagger at David Bowie. Pahinga, pamilya, at pagbabalik. Sa panahong ito rin, muli nagkabalikan sina John at Yoko. Nang sumunod na taon, 1975,
isinilang ang kanilang unang anak na pinangalan ng Sean. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ni John. Nagpasya siyang pansamantalang huminto sa kanyang karera at ilaan ang kanyang sarili sa pagiging ama at asawa. Sa loob ng 5 taon, nanatili siya sa kanilang tahanan, naging isang house husband na nag-aalaga sa kanyang anak. Subalit, ang kanyang pagmamahal sa musika ay hindi nawala. Patuloy siyang magsulat ng mga awitin sa panahong ito, kabilang ang kantang Cookin' in the Kitchen of Love na naging bahagi ng album ni Ringo Starr. Naglibang din siya sa pagguhit at pagsusulat ng kanyang mga saloobin, na kalaunan ay naging bahagi ng kanyang inilatalang mga akda. Makalipas ang 5 taon ng pananahimik, muling lumabas si John sa publiko noong 1980. Inilabas niya ang awiting Just Like Starting Over, isang hudyat ng kanyang pagbabalik. Sa parehong taon, inilabas niya ang album na Double Fantasy, isang kolaborasyon kasama si Yoko. Naglakbay din siya sa karagatan patungong Bermuda, isang karanasang naging inspirasyon niya upang simulan ng pagsulat para sa kanyang susunod na album, Ang Trahedya at Pamana. Subalit, noong gabi ng 8 ng Disyembre, 1980, isang malagim na pangyayari ang tumapos sa lahat. Si John Lennon ay pinaslang sa labas ng kanyang apartment building sa New York ng isang tagahanga na nagngangalang Mark David Chapman. Si John ay 40 taong gulang lamang. Ayon sa investigasyon, matagal lang pinlano ni Chapman ang pagpatay dahil sa umano'y inggit sa pamumuhay ng kanyang idolo. Idineklarang pumanaw si John matapos dalhin sa Roosevelt Hospital, kung saan natuklasang tinamaan siya ng 4 na bala. Nang pumutok ang balita, ang buong mundo ay nagluksa. Ang kanyang katawan ay nakremate at ang kanyang abo ay binigay sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga awitin na dating hindi gaanong pinansin ay biglang umakyat sa numero 1 sa mga Billboard chart. Ang kanyang huling album, ang Double Fantasy, ay nanalo ng Grammy Award for Album of the Year ng sumunod na taon. Maraming pagkilala ang iginawad kay John matapos ang kanyang pagpanaw, at ilang mga tanyag na mga awit ang nag-alay ng kanilang mga awitin para sa kanya. Si John Lennon ay isang komplikadong tao na dumanas ng maraming hinanakit sa buhay, na kanyang ginamit upang lumikha ng musika na nakaantig sa puso ng marami. Ang kasikatan at katanyagan ay nagdulot sa kanya ng kaligayahan at pighati. Marahil, ang tunay na kapayapaan ay pansamantala niyang natagpuan sa piling ng kanyang pamilya sa mga huling taon ng kanyang buhay. Dahil sa maagang pagkitil sa kanyang buhay, hindi na natin malalaman kung ano pa sana ang kanyang mga magiging ambag sa sining. Ang mahalaga ay ang kanyang pamana. Mga awiting nagbigay inspirasyon, nagmulat sa kamalayan, at nagpaalala sa mundo na magkaisa. Si John Lennon ay habang buhay nakikilalanin bilang isang henyo sa larangan ng musika at isang boses ng kanyang henerasyon.